Hello guys! Welcome sa aking unang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys ay ito, ang makakalaban natin, ang video pala na to ay parang rematch lang ng top 1 na DL dito sa server natin. Kasi isa yan sa mga nagiging dual bodies ko kasi marami sila, no? Si Freeman, si Drake, si Setsu, yan yung mga Blade Knight. Then si Hutch. Pero si Hutch kasi hindi na masyadong makasabay eh. Summoner kasi siya, no, Shami. So talagang medyo malayo na yung ano namin, lakas namin. Kaya hindi ko na siya masyadong nakakalaban. Kasi syempre mas gusto ko yung medyo ahead sa atin, no, or medyo kapantay lang natin. Tapos si N360, hindi ko na rin siya masyadong nakakalaban dahil madalas na siyang offline. Then gap na siya sa atin sa level. Anyway, parang 595 na siya or 94. Magle-level 600 na rin siya. Tayo ay 612. Kunti lang naman yung difference. Pero kasi pagdating niya sa 600, medyo mas mahirap pa siya magpa-level. Kasi 2 to 3 days. Kasi bago ka mag-level up. So, yun pala guys. Ang ating content ngayon ay rematch ng PvP kay Freeman. Siya ay top 1 namin na Blade Knight. Ay The Dark Lord. Tayo ay top 2 na Blade Knight. Tapos guys, yun ang gusto nating i-feature. Kung makakasabay ba itong ating free-to-play na Blade Knight sa spender na DL. Spender kasi to guys. Si Freeman ay galing from the other country. Siya ay taga Cambodia, no? Isa siya sa mga players natin dito na talagang malakas mag-top up. Okay? So pero kahit ganun guys, kasi nung nakaraan laban natin guys sa kanya, kung napanood niyo yung ating previous video, ay siya ay nanalo sa atin. Malayo talaga yung laban namin dahil nga alugi tayo sa fluorides. Biruin mo yung fluorides siya, may level 10, may level 11, level 9, level 8, yung kanyang mga ice, fire, tsaka wind fluorides. Diyan ang pinakalamang niya sa atin. Hindi lang yun, yung kanyang wing pa, biruin mo 2 option na 45-45 or 43-45 ata yun. Tapos yung set niya, full option na halos yung set niya guys. Tayo yung set lang naman natin ay 2 options. Tapos may 3 options na rin tayo. Then itong ating sword na napulot, yung EDR and speed, no? Napakaswerte natin dyan na napulot natin. Tapos yung weapon natin na nabili ay 1.5 M ata yung nabili natin yan. Tapos yung ating set na helm yan ang 4 options ko, pero hindi maganda dahil may MP, no? Wala tayong DSR. Tapos wala talaga tayong DSR guys. So ibig sabihin, no, lahat ng mga attack sa atin ay papasok kasi wala naman tayong defense success rate or bihira lang mag-miss. Okay, so yun yung disadvantage natin. Kaya kapag malakas yung damage, especially mga summoner, kapag yun ang tumama sa atin, talagang durug tayo. Ang lakas ng bawas sa atin kasi walang chance na mag-miss or mag-miss man, napakabihira. So yun ang disadvantage ko sa kanila dahil hindi ako masyado nagpo-focus sa ating gears dahil bala kasi natin na magpalit ng class. Parang bala ko mag-rage fighter if ever na lumabas siya ngayong May 13, no? Kasi May ano ba ngayon? May 10 o May 10 ngayon. So most probably sabi doon sa ating page na MU Monarch ay May 13 daw lalabas yung Rage Fighter. Pero hindi agad tayo mag-change class guys dahil wala pa tayong set. Napakamahal kaya mag-change class. Biruin mo parang 6,000 na Diaz, no? Biruin mo 3,000 sa wing and 3,000 siya sa change class. So medyo magastos. Tapos syempre wala pa naman tayong set. Kaya mag-ipon muna tayo. Kaya for the meantime, ang ginagawa natin, nagpapataas tayo ng ating fluorides. Meron na tayo mga level 10 and level 11 na ice, wind, and fire. Then, yung iba sa atin, mga mabababa pang level 2, level 5, level 6. Mga ganun pa lang yung fluorides natin. Pero kahit papano ay nakakaipon tayo. Ang purpose lang talaga kasi ng video na ito ay siyempre rematch ng aming kalaban kasi siya yung isa sa mga nakakalaban ko talaga. Tapos tingnan natin kung makakasabay ba yung ating free to play na Blade Knight sa mga spender dito. Pero yung kung sobra kasi si Freeman hindi siya ganoon kay spender. Sakto lang. Naglalaro siya, then nag-spend, ganyan kasi biruin mo meron nga siyang kabayo na magkano rin yun, 5,000 plus. Tapos yung wing niya, 'di ba? Ibig sabihin noon, nakakuha na siya ng
maraming rebate doon sa kanyang top up. Tayo yung top up natin 750 lang ata. Tumataas lang yan kasi syempre nagdi-daily top up tayo. So talagang medyo dihado tayo dito. Pero tignan natin kung makakasabay ba yung ating Blade Knight na free to play sa mga spender. Pero kung yung mga sobrang spender talaga, tulad ng mga top 1 namin, top 2, top 3, yan, hindi ko talaga kaya yan. Dahil alayo nung lakas namin, dahil parang nakita ko yung damage yung isa, 19,000, yung summoner na top 1 namin, 19,000 yun, wala yung buff guys. 19 o 20 plus na yung damage niya. So yan, nakita nyo naman guys, una siyang umatak, pero nanalo tayo. Pero unti lang yung lamang natin dahil parang chamba nga lang yan eh. Kasi pag tumama yung damage siya sa atin, walang chance na mag-miss. Kaya tingnan nyo, unti lang yung miss, di ba? Halos kapag tumira siya sa atin tapos umatras siya, syempre tas aatake ulit siya, hindi magmi-miss yung damage niya sa atin. Syempre, ang laban lang natin ay yung, uy, may nag-chat. No, chicks ata yun. No? Anyway, wala kasi tayong jowa ngayon. Almost 1 year na. Mag-1 year na rin pala tayo guys sa naglaro ng MU Monarch. Parang May ata o August ako nagsimulang maglaro na itong MU Monarch. So or before mag-August, parang July ata, nagsimula tayong mag-MU Monarch. Mag-1 year na rin pala tayo dito. So anyway, isa yan sa mga nagbibigay sa akin ng enjoyment ngayon. At saka syempre pagbubundok. So pero wag niyo pabayaan yung mga responsibility niyo guys. Tayo kasi mga tamang responsibility lang. Okay, so yan yung ginagawa natin. Natalo tayo sa second round dahil mas malakas siya sa atin talaga, no? Dahil mas mataas naman kasi yung option ng set niya guys. 'Di ba? Meron siyang perfect set. Tapos ang ganda pa ng weapon niya, may 3 option ata yung weapon niya, tsaka yung shield, 'di ba? So, tapos may DSR, kaya kapag tumama yung pagka ibinato ko yung fatal strike ko tapos nag-miss, laki ng advantage sa kanya yon, hindi naman tayo attack speed. Pero alam nyo guys, ang isa sa mga susi ko dito kung bakit talagang nakakasabay tayo sa mga spender ay yung elements. Isa yan sa mga reason kung bakit ayaw kong mag two-handed sword, dahil gusto ko yung attack speed natin tapos mas mataas yung ating elements, 'di ba? Malaki kasi damage 'yon. Explain ko yan sa susunod na video natin or sa mga videos natin kung ano ba ang kinagandahan niyan, kasi hindi kasama sa video natin dito yung mga elements na yan. Pero isa sa factor 'yon kung bakit nakapagpatumba tayo agad ng mga kalaban. Okay? So mas maganda 'yon compared sa two-handed sword. Tapos yung two-handed sword kasi ay mabagal talagang umatak. Yung BK na top 1 namin, may chances na natatalo natin siya. Pero ewan ko lang ngayon na, dati kasi lamang siya sa atin. Syempre top 1 siya, tapos tayo top 3. Ngayon nag top 2 na tayo, hindi ko lang sure kung mananalo na tayo sa kanya kahit top 1 siya. Dahil mas madami na tayo, or nakasabay na tayo sa fluorides. Kasi kung nakita nyo naman yung video natin, yung fluorides niya, ang dami, puro level 10 na fire. Tapos perfect set na rin siya, may mga options na rin siya. Tayo kasi wala tayong DSR. Importante kasi yung DSR guys, kasi hindi ako nagpo-focus nga dyan. Yan ang ibig sabihin ko, yung sinasabi ko sa inyo guys, na kahit na tayo ay free to play lang guys, makakasabay tayo sa mga mga spender, 'di ba? Uy, sayang yan guys, so unti na lang yung buhay niya. Talo tayo guys, okay? So, konti na lang. So, yun lang siguro, makakasabay tayo kahit free to play lang tayo. Huwag kayong maniwala doon sa sinasabi nila na para sa mga spender lang daw itong MU Monarch. Huwag kayong maniwala doon guys. Mga tinatamad na lang yung maglaro. So, have a good day and bye-bye!